Ikalawang kabanata. Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, na anupat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa, kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayoy iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kanyang pinapagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya ay kalasag na nagsisilakad sa pagtatapat, upang kanyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Kung magkagayoy, mauunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan at ang karampatan, oo, bawat mabuting landas. Sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa. Kabaitan ay magbabantay sa iyo, pagkaunawa ay mag-iingat sa iyo, upang iligtas ka sa daan ng kasamaan sa mga taong nagsisipagsalita ng mga masamang bagay, na nagpapabaya ng mga landas ng katuwiran upang magsilakad sa mga daan ng kadiliman, na nangagagalak na magsigawa ng kasamaan at nangaaaliw sa mga karayaan ng kasamaan, na mga liko sa kanilang mga lakad at mga suwail sa kanilang mga landas, upang iligtas ka sa masamang babae, sa makatwid bagay, sa di kilala na nanghahalina ng kanyang mga salita, na nagpapabaya sa kaibigan ng kanyang kabataan at lumilimot ng tipan ng kanyang Diyos, sapagkat ang kanyang bahay ay kumikiling sa kamatayan at ang kanyang mga landas nasa patay. Walang naparoroon sa kanya na bumabalik uli, ni kanilamang tinatamo ang mga landas ng buhay, upang ikaw ay makalakad ng lakad ng mabubuting tao at maingatan ang mga landas ng matuwid. Sapagkat ang matuwid ay tatahan sa lupain at ang sakdal ay mamamalagi roon. Ngunit ang masama ay mahihiwalay sa lupain at silang nagsisigawang may karayaan ay mga bubunot.